ako'y gawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo, karangalan ko. Mga kasalanan ko'y iyong pag-ibig, ayon din sa'yo, pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo, magandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pag-ibig, ayon din sa'yo, pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo bilang tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Subalit ang tandang ito ng pagsisisi ay dapat patunayan ng tapat na pagbabagong loob. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan lamang. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang tunggalian bilang mga kapanalig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon.
Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami lumakit, pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Ang kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako at gawing mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Jesu Cristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, wag na ninyo hadlangan ang pagsasaka't paran ng ngiti at kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maglimos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto,
malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa kalendaryo po ng ating simbahan ay sinisimulan na natin ang panahon ng Kwaresma, ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay. Sa pagdiriwang ng banal na misa natin sa araw na ito, mamaya ay babasbasan at papahiran tayo ng abo sa ating mga noo. Taglay ang pananalitang, magbagong buhay ka at sa mabuting balita sumampalataya. O kaya naman, alalahanin mong abo ang iyong pinanggalingan at abo rin sa wakas ang iyong babalikan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, pinapaalalahanan po tayo sa araw na ito na bilang mga tao, tayo ay punong-puno ng kahinaan at kasalanan. Uulitin ko po, bilang mga tao, tayo ay punong-puno at nababalot ng mga kahinaan at kasalanan. Subalit, hindi natatapos ang lahat sa kasalanan. Dahil sa mga sandaling ito, ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan na tanggapin ang biyaya ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan at paglabag sa Kanyang kalooban. Alam po ninyo, sa pag-amin at pagtanggap natin na tayo ay makasalanan, nangangahulugan na tayo ay nagpapakumbaba sa harap ng Diyos at ng ating kapwa. At pagmasdan ninyo itong mabuti, dahil dito kinikilala natin ang ating mga kabiguan. Sinisikap natin na maging mas mabuti at patuloy tayong nakikipaglaban upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga tuksong dumarating sa atin. Upang sa gayon, mas mapalalim natin ang ating espiritual na buhay at pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Ang panahon ng Kwaresma nagtuturo sa atin ng 3 at mabibisang paraan upang lalo tayong umunlad sa kabanalan at gumawa ng mga gawaing pagsisisi. Ito ay ang panalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. Uulitin ko po dahil napakahalaga nitong 3 ito habang tayo ay nasa panahon ng Kwaresma. Ito ang pundasyon ng ating mga pagtitika. Unang-una, panalangin, ikalawa, pag-aayuno, at ikatlo, pagkakawang gawa. In English, prayer, fasting, and almsgiving. Sa pamamagitan ng unang-una panalangin, tayo ay lumalapit sa Diyos upang sundin ang Kanyang kalooban sa bawat yugto ng ating buhay. Sa pag-aayuno naman po, dinidisiplina natin ang ating laman at pisikal na kaanyuan, at ang sinusunod natin ay ang Espiritu ng ating Diyos. Sa pagkakawang gawa naman, ipinakikita natin ang ating pagmamahal at pakikiramay sa ating kapwa. Dahil patuloy tayong naniniwala na kung ano ang ginawa natin sa pinakamaliit nating kapatid, ginawa rin natin ito
sa ating Panginoon. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon din ng espiritual na pakikipagdigma laban kay Satanas at sa masamang puwersa. Ang labanang ito ay hindi pisikal na tulad ng nakikita natin sa mga pelikula o telebisyon na kung saan kapag lumalabas si Satanas ay maaari lang siyang wisikan ng holy water at siya'y mawawala na at mamamatay. Hindi. Ang tunay na labanan ay nagaganap sa tahimik na sulok ng ating mga puso, kung saan tayo ay mag-isa na, kung saan tayo ay wala ng katulong at katuwang, kung hindi ang ating sarili at pananampalataya kay Jesus Nazareno. At higit sa lahat, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ipinapaalala sa atin sa araw na ito na ang ating buhay dito sa lupa, panandalian lamang. Kagaya ng nabanggit ko kanina, sa pagpapahid ng abo, ang isa sa mga sinasabi ay, alalahanin mong abo ang iyong pinanggalingan at abo rin sa wakas ang iyong babalikan. Hindi po tayo mabubuhay dito sa lupa magpakailanman. Sa simpleng pananalita, ang ibig sabihin, maglalaho at maglalaho tayo sa mundo. Anumang yaman, anumang galing, at gaano ka man kamakapangyarihan sa kasalukuyan, darating ang araw, mawawala at mabubura ka sa mundo. Ibig sabihin, balang araw, mamamatay ka rin. Kaya't kahit anumang yaman, kahit anong lakas, kahit anong galing, kahit gaano ka pa kaganda o kasikat sa mga sandaling ito, lagi mong tatandaan, lilipas at lilipas ka rin. Dahil ang buhay natin sa mundo, isang paglalakbay patungo sa langit. Darating ang araw na matatapos ang ating paglalakbay sa lupa. Gaya ng aking ibinahagi nung isang buwan, may isang magandang kanta na sadya namang nakaantig sa aking damdamin. Yung Awiting Lupa ni Rico J. Puno. Napakaganda ng lyrics nito. Dahil ito yung sinasabi, nagmula sa lupa, magbabalik na kusa. Ang buhay mo sa lupa nagmula. Kaya bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan mo muna ang putik sa iyong mga mukha. Kung ano ang hindi mo gusto, wag na wag mong gagawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay ang siya rin namang kabayaran. Sa mundo, ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mo na ikaw ay magbago. Habang may panahon, ikaw ay magbago. Pagmamahal sa kapwa ang isipin mo. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayo ay lupa lamang. Mga kapatid kay Kristo,
at mga kadiboto. Gaya ng sinasabi sa kanta, ngayong nasa panahon tayo ng Kwaresma, pilitin nating magbango tungo sa kabutihan. Kung talagang mahal at tayong lahat ay naglilingkod kay Jesus Nazareno, tayong lahat magbabalik loob sa Kanya. Alalahanin po natin na ang buhay sa lupa, panandalian lamang. Gamitin po natin ang bawat araw, ang bawat sandali, at bawat oras na punong-puno ng kabuluhan, pagkakawang gawa, at higit sa lahat, pagmamahal. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kaniyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinupkup mo at itinampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ako'y hindi naman sa tinapay na buhay. Tapos pati sa mga salitang nagmula sa magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong maniklod nang may abot sa puso. Ako'y hindi lamang Sa paglalagay po ng abong ito, ay papahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang ang pinangungunahan ng ating simbahan, ang sa piging mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay magiyakan
tinapay na buhay, pagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay Panginoon mong tuluyan. Panginoon, aming mahal, patawaran kahilingan ng iyong bayang hinirang. Ako'y hindi lamang sa tinapay na buhay, pagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami magpapakong buhay upang ating paghandaan ang oras ng kamatayan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ako'y hindi lamang sa tinapay na buhay, pagkus pati sa mga salitang nagmula sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama nating mapagpatawad upang buksan niya ang ating mga puso at makita natin ang pangangailangan natin sa pagtukoy ng pagbabagong buhay. Buong pagtitiwala natin sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maisabuhay ng buong Santa Iglesia ang Kwaresma bilang nararapat na panahon ng pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno, panalangin, at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maging tapat ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang paglilingkod sa bayan, iwasan ang korupsyon at katiwalian, at maging mabuting halimbawa sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tanda ng abo sa ating mga noo ay magpaalaala sa ating mga kahinaan, magpasigla sa atin upang gamitin ang mga biyayang tinanggap natin sa pagtataguyod ng pamayanang Kristiyano at magpalaganap ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga taong labis ang pagpapahalaga sa sarili ay magising sa kanilang pagmamagaling at tuluyang makiisa sa sambayanang magpapakumbaba sa Diyos.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang akayin ng Panginoong Hesus ang kaluluwa ng yumao nating mga kapatid sa kalangitan at gayon din naman tayo sa katapusan ng paglalakbay natin dito sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan sa panahong ito ng pagsisisi. Patawarin mo nawa kami sa aming mga kasalanan at gawin kaming karapat-dapat sa kaligtasang dulot ni Hesukristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang kayak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapayat-alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtupad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo.
sa kaitaasan. Pinagpalang naririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
iyong aming puso iyong pagkakaloob. Sa ingay buhay, naway kami maging daan ng pag-ibig sa iyong bayan. Panginoon, iyong dilugin ang bayang dumadalangin, dusa't sakit iyong pag-ibig. Aming puso iyong panatagin, mananawa ng pag-asa. Liwanag sa ipangamba, Panginoon, iyong dilugin ang bayang dumadalangin, dusa't sakit iyong pag-ibig. Aming puso iyong panatagin, dusa't sakit iyong pag-ibig. Aming puso Maganda. Ngayon lang din namin nakakanta yan. Ngayon lang po namin nakakanta. Pasok na pasok. Oo, yun. Announcement. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Mga palaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Sir, thank you.